kayo ng update sa pagbabago at progreso dito po sa lungsod ng Cabanatuan. Engineer Arnold? Magandang umaga. Tama ka naman na doon na Doc Nino. Talagang si Kong J medyo talagang ano yan sa mga patrabaho niya. Katunayan nga niyan dito nga sa ngayon hawak niya yung 3rd district. So yung mga proyektong gagawin diyan, nakita nga kayo na sa monitor na nakikipag-usap na sa mga ahensya ng nasyonal, sa DPWH, sa NIA. So yung mga project na gagawin sa 3rd district na manggagaling sa national budget, national fund, at dadaan naman sa Congress natin, sa 3rd district. So, para matyak na tama yung mga ginagawa at masasabing nakaayos, bumuo din tayo ng isang grupo ng mga inhinyero na magche-check din doon sa mga proyekto ng 3rd district. Although ito'y galing sa national, so sa DPWH, kung DPWH, meron silang sariling inhinyero, meron din naman yung ating kay Kong J na mga inhinyero din na mag-check din doon sa mga proyekto nila. Ito yung sa may ang pangalan ng opisina na yon, yung sa may 3rd District Central Information and Project Coordinating Office. So sa TDCIPCO, yung mga inhinyero dito, siya ang mag-check at monitor doon sa mga proyekto na ginagawa sa ikatlong distrito na galing sa national. So part nung project ng 3rd District na kasalukuyang ginagawa, pinagpapatuloy ni Congressman Jay, yung nandito sa may Santa Rosa, yung Eliseo Trinidad Angeles Bridge. So kung mapapansin natin, halos matatapos na yung proyekto dyan. At sa pagkakaalam ko, 3 ispa na lang yung kulang dyan para matapos yung pinakatulay ng Eliseo Trinidad Angeles Bridge na yan. So yan yung tulay na yan ay may kabuuan na 21 span or 21 span. Out of 21, 3 na lamang yung kulang. At ang target completion date niyan is by this year, October. At matatapos na yung kabuuan. Kasama yung approach? Yeah, kasama yung approach. Okay. And then, isa pa sa malaking project na tinutuloy ni Congressman Jay, yun nandito sa may San Isidro Bacod Bayan na tuloy na ginagawa. So, kaya kung mapapansin nyo, medyo luma na yung video. Nakapaggawa na dyan ng isang board file. So, may 4 na board file yan, isang span lang naman yan at hindi naman ganun kahaba. At maiksi lang. maiksi lang yung tuloy na Ilang yan. meters lang yun? Yung kabuuan nung pinaka-tuloy niya is nasa 15 point something meters. Maiksi lang. Mabilis lang gawin And yan. then, isa pa yung dito sa sinasabi nga ni POJ, yung tuloy ng Bravo sa Palayan na putot, nga niya. Putot, Kaya dinadagdagan. Sa kasalukuyan, ginagawa yung tuloy na yun sa may Bravo na nagugpong sa may Palayan at papuntang Natividad. Kasalukuyang ginagawa. At sa pagkakaalam ko, nakatatlong board file na rin na natatapos doon sa gawin na yon. Yun yung mga proyekto na malalaking na pinagpapatuloy ni Congressman Jay na ginawa ni Ma'am Ria nung panahon niya at tinutuloy ngayon ni Congressman Jay. Marami pa pong proyekto na nakaplano na gagawin pa at maghintay lamang po ang mga taga-ikatlong distrito at sunod-sunod po yung mga proyekto na yun. Gaya nga na nasabi kayo na ni Doc Nino, nakipag-usap na po si Congressman Jay sa DPWH para po sa mga proyekto po na isasagawa ngayong taon na to at sa mga susunod na taon pa. Para naman po dito sa ating bayan dito sa Cabanatuan, alam naman po natin na kasalukuyan din ginagawa yung ating tulay dito sa may gawing Kaalibambangan at yung pong tulay po na yon ay may lapad po na pang-4 na lane or approximately 25 meters po yung lapad ng carriageway niyan. At yan po ay naglalagay na po tayo ng mga steel deck doon po sa tulay at piniprepare na po natin para po doon sa ating slab, doon pong nabanggit na tulay na yan. Ganoon din po yung tulay dito sa may Mayapyap Dalampang. Halos kasing lapad po nung tulay po ng Kaalibambangan, yung pong tulay na ginagawa din dyan dito sa may main canal na pag-aari po ng National Irrigation Administration. At yan pong tulay po na yan ay kasalukuyan din pong naglalagay na ng steel decking doon po sa pinaka
carriage way or magiging slab, deck slab ng ating pong ng ating pong tulay. na Engineer ginagawa. Arnold, yung dalawang tulay na yan, yaan na lang ang kulang sa kabuuan ng ating singsing na daan. Tama ka, Doc Nino. Okay. Yung dalawang tulay Dalawa na na lamang lang na na yan yan. ang ating gagawin para po matapos na at madaanan na po yung ating pinaka ring road, Ring road. na unang pinangarap ni Congressman Jay nung siya ay punong lusod pa ng ating Lungsod. bayan. So, yun naman pong ating mga eskwelahan na natitirang 4 na ginagawa sa kasalukuyan. Yun po ay malapit na pong matapos at umasa po kayo na magagamit po ng ating mga teacher at mga estudyante ngayong pong August. At sa katunayan po, ayan na po siya. At yan po yung sa may Aka Elementary School. Nililinis na lang po yung paligid niya tsaka po yung ating mga catch basin, kinakabit na lang. At yun po, hindi na po magtatagal at matatapos na po yung pong sa may Aka. Ganon din po yung sa may F.A. Reyes Elementary School. JP Milencio Elementary School. Yung pong sa may JP Milencio po, halos tapos na rin at nililinis na po kasalukuyan yung pong paligid po ng eskwelahan para po magamit na po ngayon din pong August. At ganoon din po sa may Cabo Elementary School. Halos kaparehas na rin po siya nung dalawang eskwelahang nabanggit. Puro po yung paglilinis na lang po sa paligid at saka konting touch-up paint na lang ng mga naiwan na bahagi na medyo hindi natapos nung nag-uulan. At yun din pong sa may Camptino Elementary School, halos ganoon na rin po ang progress ng pong eskwelahan na yan. At makaasa po kayo na ngayong August na napapasok ay magagamit na po yung ating pong mga school buildings. Hindi lamang po yan yung mga eskwelahan na gagawin natin. Marami pong eskwelahan ang nakaprogram na sisimulan by next year. At umasa po kayo na hindi po tayo gagahulin nung po sa mga classroom na hindi kagaya po sa ibang lugar na medyo nagkakaroon sila ng problema Shortage. sa mga classroom po nila. Ngayon, dito naman sa atin, nagso-shortage tayo, estudyante. Sa Dahil sa pagkakaalam dams. ko, Doc, na Gio, yung mga ibang eskwelahan, yung mga naunang eskwelahan na pinasukan natin nung araw, katulad nung sa may Nueva Ecija High School. Nes. Dati, napakadami ng mga estudyante nila. Ngayon, although nagkaroon na kasi ng mga high school sa bawat barangay. Integrated. Na bawasan sila ng mga Load. enrollees. Ah. Ganon din sa ibang mga eskwelahan. Kaya, ang doon, lumuluwag naman sila. Hindi katulad dati na Kasi madaming section. Ngayon, Sikat. Kaysa magbiyahe ka pa, Oo. nasa barangay mo na yung eskwelahan, Tama, di ba? tama. So, Yun ang kagandahan nung meron tayong mga eskwelahan pinapagawa. Hindi na nangangamba yung mga magulang na katulad natin na pamasahe. Pagka pupunta pa ba ng bayan. Lalo yung mga nasa malalayong barangay. barangay yun. Hindi na sila mumuproblema para sa mga transportasyon ng kanilang mga anak. Ando na sa harapan ng bahay nila yung eskwelahan. At kahit wala sigurong baon, basta meron lang tinapay na dala, yung mga estudyante, pwedeng pumasok. Hindi na excuse yung walang pambayad ng matrikula at saka pamasahe para makapag-aral yung isang Para din sa kalusugan yan nilalapit na sa barangay. Tama. Yun yung programa na malinaw na nakikita natin Tama. at talagang nararamdaman ng mga kababayan natin dito sa Cabanatuan. Tsaka, Sir Engineer Arnold, actually, yun yung naidudulot ng pagkakaisa. Nagkakaisa ang iba't ibang departamento, mapa-national man o mapa-local yan. Basta sa progreso, iba pag nagkakaisa. Tingnan mo yung nabanggit mo na ang dati siksikan, ngayon hindi na dahil nakalatag na, nakakalat na yung mga integrated school dito sa ating lugar na syempre magiging integrated ka lang kung meron kang kakayanan na i-cater itong mga high school na to. Since ang dami nating nagiging project na school buildings, so nailalaan natin na ganun. So ang DepEd Cabanatuan, ang ginagawa naman na nila dyan, naka-vision din sila. So pwede nating gawing integrated itong school na to. So ang nangyayari ngayon, nadidecongest yung NES, yung mga malalaking eskwela, dahil napupunta na dito sa ekonomiya ng pamilya. Pamasahe, wala ka na, maliles ka na dyan dahil walking distance na lang, di ba? Nabanggit na natin yan, walking distance na lang. Sa baon, so sa halip na
yung 50 pesos o 100 piso na pinapabaon mo, nababawasan yun. Ngayon, hindi na. Nailalaan ng bata para sa kanyang pagkain at dun sa iba pang pangangailangan niya sa eskwelahan kung meron man. Di ba? Gaano kaganda yung ganun na mayroong pagkakaisa talaga. Tsaka, Doc Gio, paliwanag mo na rin siguro yung ibig sabihin ng integrated school. Baka meron pang hindi nakakaalam kung anong ibig sabihin ng integrated. Opo. Na sinamahan ng... Well, actually, bukod sa pagiging doktor natin, parang gusto mo na rin na nasa DepEd na rin tayo. Pero ganito lang naman po yan. Dahil ang mother ko naman, naging principal din. So, ang linya rin namin nandun din sa larangan ng edukasyon. No? Tsaka So, yung wife mo. yes, yung aking mahal na asawa, nag-iisang asawa ko po, ay nasa Bakit? DepEd din po At yan. meron bang iba? Hindi, kaya nga nag-iisa lang. Okay. Oo. So, yan. Bakit defensive ka? Doc? Hindi naman. Nagsasabi lang ng totoo. Yan. So, pag sinabi naman po natin kasing integrated, ito yung mga eskwelahan na merong elementary at merong high school. So, yan. So, ang hindi ko lang alam dyan kung ito ba ay tuloy-tuloy hanggang grade 12 na. So, kasi di ba meron na tayong extension na hanggang grade 12. So, yung kapasidad kasi nun, kung kaya naman, di tuloy-tuloy lang yun. No? So, expect naman natin yun na pag sinabi natin kasing high school ngayon, grade 7 hanggang grade 12 na eh. So, tuloy-tuloy na yun. So, inalis na rin natin actually yung konsepto na parang high school lang eh. So, nandun na kasi tayo ng mula K to 12 eh. K to Nga. 12. So, yun po yun. Ang kainaman nga talaga dyan, Sir Doc ninyo, sabi ko sa iyo, yung kooperasyon ng bawat departamento, mapanational ka o hindi. Kasi nagkakaisa kayo ng vision eh. So, ang iniintindi mo dyan yung kalagayan talaga ng iyong kababayan, ng iyong nasasakupan. Kasi, pahihirapan mo ba naman sila? Ibigay mo yung, kung ilapit mo, ilapit mo yung serbisyo. Dalhin mo sa bawat barangay, gaya nga na naiisip ni Kong Jay na per barangay natin, tirahin natin, kunin natin sa barangay level. Kasi, yun ang basic unit ng community mo. Proteksyonan mo yun, paunlarin mo yun, at sigurado lahat. Ganun ang mangyayari sa kabuuan, yung syudad mo, uunlad. Diba? So, ang laking bagay ng pagkakaisa talaga. Ganyan po talaga ang level ng edukasyon at ganyan po kaimportante sa Berger administration ang edukasyon. Sa larangan naman po ng kalusugan, ang ating pong hospital na panglungsod ay nagkakaroon po ng maraming improvement. Para po sa kaalaman ng lahat, ang mga hospital po ay may tinatawag na level. Meron po tayong level 1, level 2, level 3, depending on the functions po ng hospital. Ang ating pong hospital ay level 1. So ngayon po ay tayo ay nagpaplano ma-level 2 ang ating hospital sa kagustuhan po ng ating Mayora, Maika Vergara, kasama po si Congressman Jay at si Ma'am Ria Vergara, na ma-level 2 po natin ang ating pong hospital na panglungsod. Kaya ngayon po tayo po ay talagang maraming construction na ginagawa, improvement sa ating pong hospital. Papakita po namin sa inyo ngayon, ito po yung ating eye center po. Ito po ay ka-open lang po natin last year, na ngayon po ay talagang dumadami na rin po ang ating natitingnan natin si serbisyohan. Yan po ay every Friday, 8 a.m. po hanggang 12 sa second floor po ng ating old building. So yan po yung ating mga kagamitan na ginagamit sa pang-check up po ng mga mata. Andyan po sa diagnostic room yung ating po mga machines na mga makabago. Ito naman po yung ating laser room. Ang ating po mga manpower dyan ay tuloy-tuloy po ang training nang sa ganun po ay makapagbigay sila ng dalubhasang pag-examine po sa ating po mga pasyente. Ito naman po yung renovation po ng ating second floor para magkaroon po tayo ng additional room para po lumaki po ang ating kapasidad. So kung makita niyo po sa ceiling, pati po yung mga requirements ng DOH regarding sa fire alarm system, sa exhaust system, so ating po sinusunod yan. Sprinkler, nandyan. Nandiyan na yan. Ayan, nasa sa ceiling. Pati po yung mga electrical.
Ang dami mo palang kagamitan na dyan sa, ano, no, sa Opta. Open po yan every Friday, 8 a.m. to 12 po. 7 o'clock po ang registration. Ito naman po yung sa ating pong harapan ng ating hospital. Inayos po natin yung drainage system. Pati na rin po yung extension ng parking lot. Sa ganun po ay medyo lumaki-laki ang ating parking lot po sa ating hospital. Kasi minsan po kahit empleyado po walang parking lot eh. Oo. Kaya Empleyado. nahihirapan kahit mga empleyado. Kaya ngayon po yan, in-extend po natin yung ating parking lot sa harapan. Tsaka yung mga pasyente rin mismo, yung mga bantay ng pasyente kasi. So may mga tricycle yan. Yung iba kasi nandun na sa labas nagpa-park. Yan, kung makikita nyo po, ito po yung likod po ng ating hospital. Yan po yung sa may waiting room po ng ating outpatient department. Ito naman po yung bago natin na section sa morgue na requirement po yan ng DOH na magkaroon po tayo ng sariling morgue. So yan po, inaayos po natin at malapit na pong matapos. Doc Dino, yun yung isang magandang linawin natin kasi yung merong mga nagsasabi ang kaya lang naman kasing ipintas doon sa ospital natin hindi na natapos ang pagawain na ang ipinapahiwatig merong problema doon sa contractor, may problema doon sa pondo. Lilinawin natin hindi po. Kaya po laging merong ipinapagawa doon sa ating ospital ay dahil patuloy po ang pagpapalawak ng kanyang serbisyo. Lahat po ng yan ay addition at improvement ng ating ospital. Makikita nyo po, ano po yan, hand washing area Wash with area. drinking station po. Yan pong ginawa po na yan. Nasa harapan po ng emergency room yan. So nang sa ganun po, lahat po ng ating mga pasyente ay meron silang iinuman. So yan po yung perimeter fence natin. Kung makikita nyo po, inayos na po natin. Pati po yung ambulance bay. So dyan po dadaan ngayon ng ambulansya. At magkakaroon po siya ng exit sa kabilang side na po. Oo, and dating na-confine yung father ko dyan eh. Hindi pa ganyan itsura niya. Hindi sementado yan. Wala pang real na ganyan. Yan, may side Bago desk lang na. din yan. Diba? Hindi kasi ang ano naman dyan, ang hangad naman natin, pag nag-expand ka ng hospital sa services, kailangan mo ng improvement ng facility. Ito naman po yung ating MRF. Requirement din po yan ng DOH na kailangan po nating sundin. Kung titingnan nyo po, malinis na po yung side po ng hospital. Kung tingnan nyo, ang linis pong tingnan ng ating pong gilid. Ayan, magkakaroon na rin po tayo ng additional parking lot po dyan sa gilid. At yan, Doc Dino, ay ginagawa natin para ma-accredit ulit tayo doon sa mas mataas na level, di ba? Level 2 naman. Level At ang ibig pong sabihin nun, in terms of services, kung ma-accredit tayo sa mas mataas na level, mas malaki rin yung magiging funding support ng ating ospital. At ibig sabihin nun, ma-expand pa natin ng patuloy yung serbisyo nito. So, yun po yung ating mga developments. Hopefully po, this year ay tinatarget po natin na ma-level 2 ang ating hospital. Ang sa ganun po ay dumami po ang serbisyo na ating bibigay sa ating mga kliyente, lalong-lalo na po dito po sa lungsod ng Cabanatuan, kasama na rin po ang ikatlong distrito.